Magandang umaga po sa lahat mga kapatid. Tutuwa ko at napakarami yata po natin ngayon. Na-inspire sa umaga ito na muli ako po ay kabigyan ng pagkakataon at bagamat wala po nakaraang buwan ay babawi po ako sa araw na ito. Nung ako po ay nag-aaral, lagi po, naging pamatayan ko sa eskwelahan na kapag ka nalilate yung aking mga estudyante, pinuupo ko sa unahan. Kasi gusto natin umuupo sa likuran lagi eh. Kaya dito tayo laging ano. Pero ngayon po, punong-puno tayo. Kulang na lang po ng mga 2-3 pasahero, tatakbo na tayo. Alam niyo po, sa umagang ito, ako tuwing kinakanta, yung isa sa mga paborito kong awitin sa hymn, Be With Me Lord, page number 27. Lubos po kung nagaganap, yung po aking puso, kasi napakaganda ng lyrics po nito kung nanamnamin natin. Be with me, Lord. Okay, yung po last stanza, kapag daw dumating yung departure natin sa mundong ito, napakasarap kung kasama natin yung ating Panginoon. Pagod po ba na ikaw? Nabigyan po ako ng huling pagkakataon na nasilayan ko si kapatid na Rita nung siya ay tinatid sa huling handungan. Dumiretso po ako doon, sinilip ko po siya. At nakita ko sa kanya ang kapayapaan sa kanyang mukha. Never po akong tumitingin sa mga kapatira o kahit sino po sa mga patay. Bihira-bihira po. Pero nung tinignan ko si kapatid na Lita, bilang respeto ko sa kanya, dahil napakabait po, nililingon ko po siya lagi doon. Hindi dahil sa ano pa man, kundi nakita ko sa kanya yung ugali ng isang Kristiyano na kahit siya ay may edad na, nagpatuloy siya sa paglilingkod sa ating Panginoon hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Nakita ko yung kanyang kabuuan ng mukha, napakapayapa, napakaganda po. Katulad din ni Sister Percy, nung siya ay nakita natin dito. Bakit ito po kinagagalak yung ganong puri ng mga nakita ko? Kaya po sinubukan kong gawin yung aking mensahe. Ang aking po sana si mensahe ay iba. Ginagawa lang po no isang gabi. Ang sa gayon po ay mai-relate ko yung aking mga obserbahan yung panahon na si Sister Rita ay naman. So, ginawa ko po ngayon ay ginago ko yung ating message sa umaga ko. At ito'y binigyan ko ng pamagat na are you drifting? Ano ibig sabihin po ba nung drifting sa Tagalog? Sleeping. O unti-unting dumadaos-dos. Napaka mapanganin po yun para sa isang Kristiyano. Kapag ka ang ating faith, ang ating service to the Lord ay unting-unting dumadaos-dos sa ating buhay. Naging basihan ko rin po kasi yung Hebrew 2:1. Sabi ko sa Hebreo 2:1. We must pay the most careful attention, therefore, to that what we have heard so that we do not drift away. Ingatan po natin ang mga bagay na ating napapakinggan nang sa gayon ay hindi tayo tuloy-tuloy na dumausdos o malingat sa ating mga pananampalataya. Drifting is something, a moves along without any destination. Dito ko rin po kinuha yung istorya tungkol sa isang fisherman, isang mangingisda
na sakay-sakay ng isang maliit na bangka na kung saan habang siya ay nangingisda, hindi niya namamalayan yung bangka niya kung saan paroroon o mapupunta. Hindi niya alam kung ito ay maaaring malalim na, malayo na doon sa port. And then later on, yung fisherman na to ay natagpuan patay sa isang lugar nang walang sumaklolo sa kanya. In our Christian life, ito rin po ay nauugnay sa ating buhay bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. Drifting is when neglecting the priorities set by our calling to the kingdom of God. Kapag po tayo ay unting-unting nakakalimot sa ating mga responsibilidad o mga dapat na gawin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya bawat isa po sa atin ay maaari maranasan ito. Lalo-lalo na sa mga Kristiyano, hindi ito uncommon. Very common sa atin lahat po ito. Na maaaring isa sa atin, maaaring ang ilan nating mga kapatiran ay nawala dito, ay unting-unting dumadaos-dos sa kanilang mga pananampalataya. Maaaring dahil sa iba't ibang kadahilan. Okay. Maaaring ilan ay very reluctant when it comes to coming to the church para sumamba because they may be sin. May mga kasalanan sila. Kung kaya unti-unti silang lumalayo sa ating Panginoon. But what does the Bible says about drifting? Ano ba yung nasusulat o sinasabi na kung saan ay nauugnay sa pagdaos-dos ng ating mga pananampalataya? Hebrew 2:1, sinasabi dito, kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Makahagpos po yung mawala, madaos-dos. Sa Tagalog, napakalalim na salita po. Okay. And what causes our spiritual drifting? Maaaring isa-isayin ko po yan. Ilan lang sa mga bagay kung bakit tayo kadalasan ay tinatamad sa ating mga gawaing paglilingkod. Okay? Maraming factors po dyan, tulad ng ating mga kasalukuyang problema sa buhay. Maaaring nauupol sa inyong trabaho, masyado natin binibigyan ng priority. Ang ating mga paniniwala, personal growth, yung mga panalangin natin hindi nasasagot, na gustong-gusto nating makuha agad. Suffering, influence of unbelievers, isa-isayin ko po yan mamaya. Lack of joy in our faith. At yung ating mga kasalanan. Ilan lamang po yan kung bakit nagkakaroon tayo ng tinatawag na spiritual drifting. Tayo pong mga Kristiyano, tayo pong mga matagal na, kahit tayo pong matatagal ng mga believers o mananampalataya, can we still drift? Maaari pa rin po ba tayo na dumausdos sa ating mga paniniwala? No, hindi na. Matagal na ako sa paglilingkod. Matagal na akong Kristiyano. Matagal na ako sumasamba. Hindi na ako pwedeng mawala. May ugat na ako sa aking paglilingkod.